guys, na to setup na tayo. Naglagay na tayo ng gauge, ating suction. Ilagay na natin para ma-reading natin yung vacuum o suction ng compressor kung malakas pa. And naglagay na rin tayo sa discharge nya ng service valve para check na din natin kung hanggang saan naabutin yung pressure ng motor. Ito, may naka-ready na rin tayong setup na clamp meter para malaman natin yung status ng winding. Okay, bago tayong pandar, check na natin yung ano. Okay, wala naman. Yes, pwede tayong pandar. Muna ay buksan natin ang suction. Yan, pressure pa natira. Discharge, buksan din natin. Una natin titingnan yung suction. Tingnan natin kung saan magbabacuum. Isaksak na natin sa banda. Okay. Then switch natin ito. Di mandar. Yun, kurente na. Sige, try ulit natin. Tingnan muna natin ang amperes. Yan, 0.71 per mandar. Makita nyo may bumubumba, lumalabas ng hangin. Try natin sarado tong suction. Check natin kung hihigop siya. Tagal di normal, tagal niyang umigop, hindi agad maubos, hindi mapasagad ng negative 30. Tagal hindi maubos. Tuloy naman ang motor natin. Pakinig niya. May ampere pa rin naman siya, 0.5. Yun, totally ilang minuto din bago naubos. Pero kung tutusin dapat wala pa siyang 1 minuto. Ilang seconds lang dapat ubos nito kung magandang bumaba ang motor natin. Okay, release natin ulit, open na natin para makailog na ulit yung motor, para bumaba na yung discharge nya. Ngayon, check naman natin ang discharge ng compressor o yung bomba na sinasabi. Hindi natin malalaman dito na magkakalaman. Yan, third cycle yan, hinihigop sa suction, bumba dito, higop dito, bomba dito.
Okay, ito open natin kung ganyan ito. Tapos ito, yan, sasarduhan natin. Dapat expect natin mabilis na siya mapapapunta ng 300. Mas mataas, mas maganda. Pero pag mababa, umabot na siya ng mga 200, 150, alanganin na yung motor natin. Okay, let's see kung ano nangyari. Sarado na natin. Hindi pa siya ng 300 ha. Sayang. Ngayon, try natin din sa kamay natin. Mabalok siya. Try ng kamay natin. Pag tinakloban mo at hindi mo kinaya, sabihin, okay pa motor natin. Dapat din, yun o, tulad yan, hindi na mapigilan, ilang segundo lang. Pero mahina ang bomba. Ba't ganun, hindi bumigla. Parang landahan lang siya. Okay, medyo langan pa tayo doon. Hindi naman siya mapigilan, pero hindi siya malakas pag binitawan natin. O konti lang yun na pipigilan natin hangin. Pwede rin. May isa pa tayong gagawin para assure natin na talagang lalamig pag nirecoil natin itong unit na to. Basta mag-aaksa tayo ng freon. Ano naman problema yun. Okay guys, ito papaandar na tayo na unit. Bali testing pa lang to. Sinubukan natin paandarin yung compressor na may freon. Ayos lang naman, kaya tayo mag-aksaya ng freon. At least totally 100% malaman natin na maganda pa ang function ng motor. Reading 0.7. Ang PSI natin almost nasa nasa 4 PSI. 10 yan na, nasa ano to, 7 PSI. Okay, tingnan natin status. Mainit yung body. Wala tayo ng pag-tester eh. Check natin loob. Yun, hindi kita. May usok na siyang kaunti. Kung mapapansin natin, medyo namati na yung ano. Tapos yung temperature natin, umabot na siya ng almost -10. Okay, pag ganun yung paikot, titignan natin. Tataka ka bakit hindi siya malamig nung sinikat natin.
doon sa area ng customer. Pero ngayon malamig. Okay, tapos ang ating check up. Alam na natin ang findings natin. Hindi na natin patayin. Okay, patay na. Well, isa lang ang problema nito. Ano ang problema? Problema nito ay micro leak. Yun ang kanyang problema. Hindi ko na-videohan kanina. Nag-release ako ng copper tape. Mag-open ako. Konti na lang yung lumabas na video. And based naman sa recent natin ng test sa suction at discharge niya okay naman. At actual charging natin sa preyon, okay naman siya lumamig. Kaya diretso na pa sa pagpapit ng unit nito. Yun lang po. Please follow my page, Cool Concept, para ma-updated kayo sa mga future videos pa natin. And subscribe nyo pa sa ating YouTube technician lang yan. Doon natin puputin yung ating mga ibang video, mga ibang ginagawa natin. Okay, thank you.